Ayun, puna po tayo. Maraming salamat po. Okay, so ako na naman po ang mag-share ng word ngayong umaga. Hindi ba kayo nagsasawa sa akin? Amen. Kasi hindi ako nagsasawa sa inyo. Amen. So, meron po akong tanong. Ayan. Sino po sa inyo dito yung in love? Ano ang pakiramdam? Ano ang pakiramdam ng may minamahal at may nagmamahal? Alam niyo po, it is comforting to know, not just to feel, na merong nagmamahal sa'yo. Kasi pag may nagmamahal sa'yo, nandun yung security. Nandun yung peace. Diba? So it's really comforting na alam mo na merong nagmamahal sa'yo. Pero siyempre iba rin yung feeling na meron kang minamahal. Amen. Ang masakit doon, yung meron kang minamahal pero hindi niya alam. Amen. So this morning, it is very important, church. Okay? It is very important na mag-grasp po natin yung message na to. Because this really helps doon sa journey natin sa ating pong Christian life. Gustong-gusto ko po i-share sa inyo ito. Wala namang bago. Marahil alam nyo na itong message na to. Marahil nabasa nyo na itong scripture na to. Pero gusto kong i-atawag dito, mas lalo ko siyang i-emphasize sa inyo ngayong umaga. Kaya nga, papag-uusapan natin ngayon is about love. Ayan. Sino sa inyo naniniwala na ang love is a 3-letter word? Bago yan, Pastor. Mukhang mula kinder, hindi ko napag-aralan yan. Well, ano lang naman ito. Gusto ko lang yung the character, the attribute of God. Kasi sabi ng Bible, God, the 3-letter word, is love. Amen? God is love. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sa atin. Binigyan din niya tayo ng definisyon ng pag-ibig sa Bible in 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 8, di ba? Alam niyo po, hindi kasi ako mismo hindi ko kayang maipagyabang yung pag-ibig ko sa Diyos. Kaya sabi ko nga, di ba, ang sarap di ba nung feeling nung meron kang minamahal. Okay? You always assure someone about your feelings, about your love to that person. Pero pagdating kay Lord talaga, well, sinasabi natin, mahal ko si Lord Mahal natin ang Panginoon. Pero parang nahihirapan tayong ipagyabang yung pag-ibig natin sa Diyos. Dahil kasi yung pag-ibig natin sa Diyos, sometimes it fails. Tama ba? Parang yung pag-ibig natin sa Diyos nga, minsan parang conditional pa Dahil mahal lang natin si Lord pag may blessing, mahal lang natin si Lord pag okay ang sitwasyon, di ba? Pero pagka pumapangit na yung sitwasyon, hindi na maganda yung kalagayan, minsan nabiblame pa nga natin si Lord. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin, it never fails. Di ba? And God is faithful and God is good. Kaya sabi nga ng Bible, love is patient. Di ba? Alam mo, dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, in 1 Corinthians chapter 4, sabi doon, love is patient. Talagang, ang Diyos talaga, ang lawak, di ba? Yung dimension ng patience ng Lord sa atin, talagang nandun talaga. Inuunawa talaga tayo, yung understanding ng Lord sa atin, and then love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. Di ba? Talaga, it's not self-seeking. Binigay niya nga yung life niya para sa atin And it is not easily angered. Di ba? Bible declares na talagang God is slow to anger. And then, it keeps no records of wrong. Talagang, pag binasa mo ang Bible, ang sabi ng Bible, yung kasalanan natin, itinapon o ibinaon sa pinakamalalim na dagat. Talagang, He keeps no records of wrongs because of love.
Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Yun naman ang gusto ng Panginoon, siyempre, yung laging katotohanan. It always protects. Siyempre, pag mahal mo ang isang tao, protektahan mo yan. Tama po ba? Amen? You will always protect. And then always trust. Naniniwala ba kayo na sa pag-ibig, importante ang trust? Amen. And always hopes. Lagi tayong umaasa, hindi tayo nawawala ng pag-asa pag tayo nagmamahal. It always perseveres. And again, sabi ko nga, though ang love natin sa Panginoon, sometimes it fails, pero God's love for us never fails. Ayan. So kaya, sa mga bago po dito, again, yan yung definition ng love ni Lord. Di ba? Kaya sabi nga, dapat this is how we also express yung ating love to one another, pero mahirap. Pero hindi naman isusulat yan kung hindi yan doable. Amen. Ang hirap, no? Pabiroy mo, yan pala yung sinasabi ng Bible na definition ng love. Kaya yung mga kabataan dito na sumasagot ng slam book, what is love? Di ba? So alam nyo na. Amen. Alam na this. Yan ang love. Okay. In 1 John chapter 4 verse 16 says, we know how much God loves us. Ulitin ko po. We know how much God loves us. Again, another question is, before tayo po magpatuloy, meron na naman akong isa pang tanong sa inyo. Pumunta ka ba ngayong umaga dito sa church, naniniwala ka na mahal ka ni Lord? Yun, importante po kasi doon iikot yung ating message ngayong umaga. Importante na alam mo na mahal, hindi lang basta mahal, na mahal ka ng Diyos. Okay? Kailangan by heart, hindi lang by mind. Hindi mo lang alam. Okay? At doon sa babasahin nating scripture this morning, dapat yung pag-ibig ng Diyos na yan, na-experience mo. Again, what is love? Love is patient. Love is kind. Na-experience mo ba that God is patient to you? Na-experience mo ba that love is kind to you? Dapat na-experience natin yun, yung definition nung love na yun, because that is God. Siya yun eh. Okay? So, church, kung alam mo na mahal ka ng Diyos, naniniwala ka rin ba na kailaman hindi ka pababayaan ng Diyos? Basahin nga natin, sabi sa 1 John chapter 4 verse 16, we know how much God loves us and we have put our trust in His love. God is love, okay? And all who live in love live in God and God lives in them. Alam mo ba kung bakit nakakayanan din natin magmahal ng ibang tao? Kasi sabi nga, di ba, we cannot give what we don't have. Pero kaya alam mo ba, kaya mo nakakayanan magmahal kasi nasa iyo kasi yung pag-ibig na yun. Tinanggap mo yun eh. Amen? Ngunit, church, yung love kasi, hindi lang yan basta salita. Hindi mo pwedeng, I love you fans, di ba? Hindi po pwedeng sa salita lang. Kasi ang love, dine-demonstrate. Amen. Naniniwala kayo? Parang tahimik ata kayo pag love ang pinag-uusapan. Kaya tinanong ko, sino ba in love dito? Sabi nyo, in love naman kayo. Okay? Pero naniniwala ba kayo na ang pag-ibig hindi lang sa salita, kundi sa gawa? Amen. Open your Bible, Romans chapter 5, verse 8. Ang sabi po dito, but God demonstrates His own love for us in this. See, nakita mo, yung pag-ibig kasi na yun ay dine-demonstrate. Ipinapakita kasi yun. Hindi lang yung I love you tayo ng I love you. Diba? Dapat may chocolate din. Yan. Amen. So, hindi lang yan. Puro tayo I love you. Wala namang demonstration. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. See, paano dinemonstrate ng Panginoong Hesukristo yung pag-ibig niya sa atin? Ibinigay niya yung kanyang buhay. And that is your worth. Hello?
Mga kapatid, that's your value. Imagine mo yung pagkakatubos sa'yo, pagkakatubos sa akin. Yun yung worth mo. Kailangan yung dugo ni Kristo para tubusin tayo. Kailangan yung buhay ni Kristo para matubos ka at ako. Church, hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan nyo ngayon, pero paano mo ine-encourage yung sarili mo to keep moving or fighting sa mga pagsubok at problema ng buhay? Paano mo ine-encourage? At yan yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. Kapag natutunan mo to, maniwala po kayo sa akin. You are, sabi ng Bible, you are more than conquerors. Kasi hindi natin maitatanggi talaga, itong life na to talaga, punong-puno talaga ng pagsubok. Itong life na to, life is really unfair. Who told you that life is fair? It's not fair. It's unfair. Pero pag natutunan mo to, you will conquer. So ang title ng message natin ngayong umaga is called, May You Experience the Love of Christ. Hindi lamang knowledge, it's not just mere knowledge, na alam mo na mahal ka ng Diyos, dapat nararanasan mo siya. Okay? Okay, samahan niyo po ako. Open your Bible in Book of Ephesians, chapter 3, verses 14 to 19. Ito po. Sabi dito ni Apostle Paul, when I think of all this, ano ba naisip mo? Diba? Ano ba, sabi ko sa inyo kanina, paano ba ine-encourage yung sarili mo whenever you're in the midst of situations na, sabi natin, hindi kagandahan, di ba? Nasa pagsubok ka ngayon, nasa problema ka ngayon, nasa karamdaman ka ngayon, struggle ka sa finances mo. But when I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father. In verse 15, the Creator of everything in heaven and on earth. Totoo yun. Diba? Sabi ng Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof and everything in it. Siya talagang may-ari ng lahat eh. Amen? And then in verse 16, I pray that from His glorious unlimited resources, sa hindi nauubos na yaman ng Diyos, diba? He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Okay ha? Sabi ko sa inyo ng mga nakaraan, when you read your Bible, whenever you encounter a scripture, always be aware dapat doon sa konteksto ng binabasa natin. Nakita mo doon sa simula, yung panimulang letter ni Paul, nandoon yung empowerment ng Spirit sa atin. Siya yung magpapalakas sa atin. And then dito, yung si Lord, siya yung source ng ating mga pangangailangan through His unlimited resources. Pero sabi dito in verse 17, kailangan nagtitiwala tayo sa Kanya. Okay. At sa pagtitiwala natin sa Kanya, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Sabi dito, sa Tagalog, sabi naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Church, sa pamamagitan ng inyong pananalig, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon. Yun yung sinasabi ko, church. Dapat yun na maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong ginagawa. And you may have the power to understand. Okay? Itong understand na po na to is yung revelation. As all God's people should know how wide, how long, how high, how deep is His love. May you experience, ayun na, the love of Christ, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Church, itong binasa natin na to, itong passage na to, dito, sabi dito si Apostle Paul, nanalangin siya. Nanalangin siya na magkaroon tayo ng greater revelation or understanding of God's love. Kasi nga, importante yun. Sabi kanina, if you have that greater understanding or greater revelation, yun yung magiging pundasyon mo. Magiging pundasyon mo yun sa lahat ng gagawin mo na anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, ang pundasyon mo, alam mo, mahal ka ng Diyos at hindi siya magpapabaya.
See? Simula pa lang yan. Amen? Importante kasi church, importante because ikaw at ako, we have the journey. May journey tayo eh. Pero yung journey natin na yun, hindi lahat yun smooth. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, galing po kayo sa kanya-kanya ninyong mga bahay. Pagpunta nyo dito sa BOCC, smooth ba? Hindi. May humps, may lubak. Tama. May traffic. Ganun eh. Ganun ang journey. In Christian life natin, ganun din yung journey natin. Hindi laging smooth. Pero kung ikaw ay nalulubak, ikaw ay nahahams, ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, karamdaman, pinansyal, family problem, whatever situation, dapat ang pundasyon mo, alam mo, may Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen? Sabi nga natin, iniwan man ako. Meron ba ditong broken-hearted? Amen. Tinan mo, sabi doon, kailangan maging pundasyon mo to. Iwanan niya man ako. Basta alam ko, si Lord, hindi ako iiwanan. Tama? Kasi yun nga yung pundasyon mo eh. Amen? In Jeremiah 31 verse 3 says, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Everlasting love, church. Grabe, hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa yung pag-ibig na yan. Hanggang dun sa langit yan, forever yan. Di ba? Forever yung pag-ibig na yan. Yung faith magsisis, yung hope magsisis, pero yung love magko-continue. Amen? Maybe, hindi ko alam, sabi ko, dapat kasi may pundasyon ka. May pundasyon ka. Yung ugat mo, nakaugat doon sa pag-ibig ng Diyos. Naunawaan mo yon. Maari siguro may problema ka ngayon, diba, hindi mo mabayaran yung iyong bahay. Hindi mo mabayaran yung sasakyan mo. Okay, maaaring gusto mo makalaya sa mga pagkakautang. Diba? Gusto mo lang yung mga burden sa life. Diba? Na tingin mo, imposible. Diba? Imposible kasi mahina ang negosyo ngayon. Nawalan ako ng trabaho. Diba? Yung economy, tumataas lahat ng presyo ng bilihin. Diba? Sweldo na lang hindi tumataas. Diba? Pati height, hindi na rin tumataas. Tumigil na. Diba? Pero, church, ang sabi ng Lord, hindi naman ako limitado sa mga bagay na yun eh. Hindi naman ako limitado dahil sa mataas ang presyo ng mga bilihin. I'm not limited because the economy is low. Diba? I'm not limited because of your problems. Ang sabi ng Bible, God is able. Diba? Kaya kasing gawin ng Diyos yung mga bagay na hindi mo nga naiisip, ang sabi niya, di ba? Kaya nga niya daling ka doon sa breakthrough to a new level. Kayang gawin ng Diyos na magbukas ng pintuan na wala makapagsasara. Di ba? Kayang gawin ng Diyos yun. But always remember, church, your part is to keep believing not only today, dapat ang part natin, believing for the rest of our life. Diba? Yung understanding na mahal ka ng Diyos. That He's faithful. Diba? You need to trust Him na kayang-kaya niya mag-work sa life mo. Church, doon sa binasa natin, manonotice mo, sabi doon, God's love keep you strong. Kasi totoo yun, di ba? Pagka alam mo na mahal ka, yun yung nagpapalakas sa'yo eh. Ulitin natin, basahin natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso. Kasi yun nga yung sinasabi natin, church eh. Yung minsan, nagiging conditional na yung pag-ibig natin sa Panginoon. Diba? Nakabase na yung pag-ibig natin sa kalagayan natin. Pero sabi dito, kailangan manatili si Kristo sa inyong mga puso. Diba? Ano man ang sitwasyon, dapat nandyan siya lagi sa puso mo. Manatili siya sa pamamagitan ng inyong pananalig. Faith. Diba? Importante mga kapatid yung faith. At mamaya pag-uusapan natin yan. At tapos sabi dito, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So, kaya tanong ko sa inyo kanina, how do you encourage yourself? Paano mo in-encourage? If nobody's around, wala si pastor,
wala si nanay, wala si tatay, wala si cell leader ko, wala nobody's around. So how do you encourage yourself? Sabi dito, kailangan maging pundasyon ninyo. Ang pag-ibig, maging ugat, yung pag-ibig ng Diyos sa inyo, sa lahat ng inyong gagawin, sa lahat ng sitwasyon. Kasi alam niyo po, marami sa atin, akala natin na unawaan talaga natin yung pag-ibig ng Diyos eh. Kasi madali sabihin na, mahal ako ng Diyos. Alam, baka na sa lips lang yun. Diba? Mahal ako ng Diyos, pero yung mga experience natin, yung situation, yung circumstances proves otherwise. Kabaliktaran. Sinasabi mo mahal ka ng Diyos, pero pakiramdam mo parang hindi ka naman mahal. Pakiramdam mo pinabayaan ka. You feel lonely, you feel depressed, discouraged, and defeated. Diba? May mga ganun bang kalagayan? Nagsiself-pity ka, pero alam mo, mahal ka ni Lord. Nandun ka sa corner, patay ang ilaw, walang kausap. Diba? Tapos, tumatawa ka na mag-isa. Yun ang mahirap doon, yung tumatawa ka nang walang nakakatawa. Patay ang ilaw at nasa corner. Amen. Paano mo ini-encourage sa sarili mo? You feel lonely, you feel depressed, discouraged and defeated. Alam niyo po, every one of these negative emotions, pwedeng ma-turn yan eh. Pwedeng ma-turn yan into positive by a proper understanding of God's love for us. Kaya minsan, dahil hindi nga natin masyadong nauunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, aminin natin. Dahil hindi talaga malinaw sa atin eh, na bakit ganito yung nangyayari? Kala ko ba mahal ako ng Diyos? Kaya tuloy, nahirapan din tayong magmahal sa kapwa natin. Yun po yung totoo nun. Totoo naman talaga, aminin natin na meron naman talaga mga ibang tao na nahirapan tayong mahalin o hindi talaga kamahal-mahal. Pero alam mo, kung naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos, it's easy to love others with the love that we have received. So, when we struggle to believe and trust God sa kanyang mga pangako na mangyayari, alam mo ang tawag doon? Unbelief. Alam mo ba kung ano ang root ng unbelief? Ang root ng unbelief ay yung proper understanding of God's love. Ulitin ko, ang ugat naman pala ng unbelief, yung hindi ka naniniwala, ang ugat pala niyan ay dahil hindi mo rin naunawaan yung tunay na kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Galatians chapter 5 verse 6. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 6, faith works through love. Ano ibig sabihin nito? That means, ang love is the driving force behind faith. Ang ibig sabihin, dahil mahal mo, kaya ka naniniwala. Tama? Hindi ka pala pwedeng maniwala kung hindi ka believe. Hindi ka pwedeng maniwala kung hindi mo siya mahal. Kaya nga maraming naloloko eh. Di ba? Anong naloloko? Kaya naloko? Kung talagang mahal mo ko. Ayan. Oh, ayan mga boys. Statement ng mga boys yan. Kung talagang mahal mo ko, yan. At mahal din kita, magmahalan tayo. Huling-huling mga boys, oh. Pero 'di ba? Totoo, 'di ba? Ulitin ko. Galatians chapter 5 verse 6. Faith works through love. Ibig sabihin, ang driving force, kaya ka pala nananampalataya kasi mahal mo. Kaya ka naniniwala kasi mahal mo. Alisin mo ang love and then faith will stop.
Kaya ka tumigil na rin maniwala dahil hindi mo na siya mahal. Nakukuha nyo? Yun ang sabi ng Bible eh. Faith works through love. Akala natin, faith will just naturally work. Hindi pala. Kailangan pala ng greater revelation of God's love para ang faith mag-work. So lahat tayo naman ay alam ko may pananampalataya. The question is, ano ang nagtutulak sa pananampalataya mo? Dapat na nagtutulak sa pananampalataya mo is that greater revelation of God's love for you. Gets nyo, mga kapatid? So, importante, unahin mo muna yung puso mo. Unahin mo muna yung puso mo na maniwala ka na merong Diyos na namatay, Diyos na nagmamahal, Diyos na hindi ka iiwan, Diyos na hindi magpapabaya. Kaya nga, tanggapin natin, minsan yung pananampalataya natin, nagwe-waver na yan eh. Di ba? Dahil sa mga struggle ng buhay. Di ba? Ayan na, syempre, dumadating na yung time na paiyak-iyak na tayo. Lord, hindi ko maintindihan, ba't ganito nangyayari, Lord? Di ba? If we are hurting sa mga problema, andyan na yung problemang pinansyal, di ba? And some of us suffering from sickness, di ba? The Lord, hindi ko maintindihan. Totoo naman po, sometimes we pass through these terrible situations. Maaring ginawa mo na rin lahat ng mga paraan na alam mo lahat ng paraan, tinulungan mo na nga si Lord. Tapos nandyan pa yung devil, di ba? Nandyan pa yung devil, nabubulungan ka, di ba? Sisirain niya yung ipagtitiwala mo sa Diyos. Di ba? Sabi niya, kita mo, hindi totoo yung promise ng Lord na isusupply niya lahat ng mga needs mo. Di ba? Sumisigaw na yung unbelief mo. Ano sabi natin kanina? Anong root ng unbelief? Ang root ng unbelief is yung lack of understanding of God's love for you. Di ba? Hanggang sa binubulag ka na doon sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero anong sabi ng Bible in Book of Luke, chapter 12, verse 32? Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Di ba? Anong kinakatakot mo, sabi ng Diyos? Kaligayahan nga ng Diyos. Di ba? Remember yung like yung sinasabi sa inyo, ang pinakamadaling kayang gawin ng Diyos ay yung pagpalain ka. Ang pinakamadaling gawin ng Diyos ay i-bless ka. Kasi siya naman ang may-ari ng lahat eh. Ibinigay niya nga si Jesus sa atin. Ano ang hindi niya kayang ibigay? Amen. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kaya pag ang anak ng Diyos, naunawaan niya na yung kanyang mga suffering ay hindi naman talaga yung kagagawa ng Diyos sa buhay mo at kailangan maunawaan mo. Church, kailangan pilitin mo maunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Anong sabi ng Psalms 37:4? Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Tanungin ko po kayo, ano ba yung dinidesire mo ngayon? Bari siguro, ang dinidesire mo ngayon is, siyempre, ang desire ko, Pastor, is siyempre, unang-una, makalaya ako dito sa ganitong kalagayan. Ang desire ko, Pastor, mabayaran ko yung mga pagkakautang ko. Ang desire ko, Panginoon, maayos yung pamilya ko. Ang desire ko, ibalik ng Lord yung aking health. Diba? Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. But this passage, church, the word delight is not something automatic. Hindi kasi automatic yung delighting yourself. Delighting yourself, you need to force yourself. Pupuwersahin mo yung sarili mo. Pipilitin mo yung sarili mo. In this case, you need to force yourself to understand the love of God so that your faith will
work. Gets nyo? Talagang pupuwersahin mo talaga yung sarili mo. Hindi, kailangan ko for example, you are in the midst of pangit na situation. Kailangan mong puwersahin yung sarili mo. Hindi, kailangan kong maunawaan na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kailangan ko maintindihan na meron akong pabor ng Diyos. Anak ako ng Diyos eh. Kailangan ko maintindihan na kahit may karamdaman ako, kaya niya akong pagalingin. Kaya niyang i-turn yung situation into my favor. And then because fully naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos na yon, yung faith mo ngayon ay magwo-work. So delight yourself. Akala natin, desire lang lahat no? Kasi yun lang pumapasok sa loob natin. And God will give you the desires of your heart. Oh, sarap. Ang sarap. Ang dami kong desire. Ang desire ko, Lord, kahit nakita mo yung crush mo. Diba? Lord, kahit hindi man siya para sa akin, sana ako na lang ay para sa kanya. Pwede? Pwede, no? Kahit hindi siya para sa'yo, basta ikaw para sa kanya, pasok na din yun. Pero, kidding aside, ang dami natin mga desires. Sige po, anong mga desires mo in life? Pero hindi siya automatic. Kailangan mo munang puwersahin yung sarili mo na maunawaan mo ng tunay by heart. It's just not a mere knowledge, but by heart, alam mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. If you look at the cross, anong nakikita ninyo? Dapat pag nakikita mo yung cross, nakikita mo yung pag-ibig ni Kristo. Yan yung dahilan. Ibinigay niya yung buhay niya. Kaya nga sabi natin, di ba, kung ibinigay nga ni Lord yung buhay niya, ano pang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Trabaho? Naman. Buhay nga, ibinigay sa'yo, trabaho pa. Buhay nga, ibinigay sa'yo, bahay pa. Tama? Doon din sa cross na yun, binayaran din lahat ng mga karamdaman doon. Kahirapan, lahat nandun eh. Kaya kailangan mong puwersahin. You put God first. Ano sabi na Matthew 6:33? You seek first, you delight first. The kingdom of God, the love of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, kailangan talaga, church, meron talaga tayong part. May gagawin talaga tayo. Amen? So, Psalms 35 verse 27, ito yung reward. Ang sabi ng Lord, let the Lord be magnified. Diba? Alam mo ba yung magnified na word dito? Sino dito yung nakagamit na ng magnifying glass? Diba? May mga bagay na hindi mo nakikita. Kasi limited nga yung eyes natin. Kailangan mong gumamit ng horoscope. Horoscope tuloy. Microscope. Isip ko kasi yung horoscope, sabi ng horoscope, bukas daw ang araw ng iyong swerte. Pagbasa mo ulit kinabukasan, bukas ulit. So hindi talaga dadating yung swerte. Kaya ang naniniwala sa swerte, malas. Sorry, ba't ba ako nakarating doon? Okay? So, sabi ng Psalms 35:27, let the Lord be magnified. Kailangan ma-magnify siya. Church, sa life natin, dapat ma-magnify yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Makita mo yun by your eyes of faith, heart of understanding, who has pleasure. Di ba? Ano sabi ko sa inyo kanina? Ang pinakamadaling kayang gawin ng Diyos ay i-bless ka. Pleasure niya yun eh. The pleasure, who has pleasure in the prosperity of His servants. Pero mayroon kang gagawin. You need to magnify Him into your life. You need to seek Him first. You need to delight yourself in the Lord. Diba? Kasi tayo, ang problema natin tao, gusto natin kaagad, kainan. Hindi natin naisip kung paano ginawa yung pagkain. Alam niyo ba, yung sinanay, pumunta ng palengke, umalis ng 5 o'clock in the morning. Nakauwi ng 9:10 in the morning. Tayo mo namalengke, pagod, niluto ng 1 oras, tapos pinasarap na tapos ng 12:00, kinain mo ng 5 minutes. Tama?
So, hindi natin nakikita yung kailangan makita muna natin. Makita muna natin yung paraan, church. You need to understand by heart yung pag-ibig ng Diyos. Because God has no pleasure from watching His children starving. Ayaw naman ng Diyos na makita talaga tayo naghihirap. Ayaw ng Diyos nakikita tayo nagugutom. Di ba? Mahirap kasi yung nag-e-endure ka na lang, hindi ka na nag-e-enjoy. Gets nyo? Nag-e-endure ka na lang, ganun na lang ang buhay. Nag-e-endure na nag-e-endure. Parang makalipas na lang itong araw na to, makalipas na lang itong araw na to, makalipas na lang. Kaya ang gusto mo ngayon, kunin ka na ni Lord. Tama? Sana kunin na ako ni Lord. Or hindi man ako kunin ng Lord, Lord, sabay-sabay na to, Lord. Rapture na. Di ba? Nandamay pa eh. Wag muna. Okay naman yun, kahit kailan dumating yun, ready naman tayo. Pero nandadamay ka pa eh. So mag-rapture. Kasi may kilala akong ganun, gusto nang mag-rapture. Dahil siyempre sa mga problema ng buhay. Ibig sabihin nun, nag-e-endure ka na lang, hindi ka na nag-e-enjoy. It is, you think it is God's pleasure and will ng kanyang mga anak, ay nag-e-enjoy naman? Tama ba? Kita nyo? Kasi hindi ka naniniwala eh. Gusto ng Lord, happy ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, happy ka. It's true. Alam niyo po, sa totoo, hindi ko naman maitatanggi. Dami ko rin naman mga pagsubok. Baka nga yung mga problema ko, mas malaki pa kaysa sa problema ninyo. Pero as the revelation of God's love flooding over me, talagang yung doubt talaga about Him, about His love, instantly nawala talaga. Talagang magwo-work talaga yung faith. Magwo-work talaga yung faith. Kailangan maintindihan mo talaga na mahal ka talaga ng Panginoon. Amen? Talagang mas gusto ng Lord na isupply yung pangangailangan mo more than na gusto mo. Maniwala po kayo. Kaya nga lang kasi, nahihirapang kumilos ang Diyos. Alam niyo naman ang Panginoon, gusto niya lagi, meron kasi tayong free will di ba? Kaya naman niyang gawin kahit hindi ka, because He's God. He can do everything. He controls everything. Pero may mga parts sa life natin that hinders Him. Alam mo kung anong pumipigil sa Kanya minsan? The lack of understanding natin about His love. Kaya siguro yung message ngayong umaga, kaya itong message natin, dahil gustong-gusto ka ng i-bless ng Lord. Grabe, talagang allow me to use the word, atat na si Lord, i-bless ka. Siguro kaya itong message na ito ngayon kasi gustong-gusto niya. Maintindihan mo ngayon itong message na ito kasi gustong-gusto kanyang i-bless. Basta, it's more than just a superficial knowledge. Yung, alam mo lang, pero, nandito ba? Di ba? Puso. Tayo mga Pilipino, kilala tayo sa puso. Diba? Nasa atin yun eh. Kaya kung babalikan natin, sabi sa book of Ephesians chapter 3, nung nag-pray si Apostle Paul ng great revelation and understanding of God's love. Sabi niya dito, when I think of all this, Ephesians chapter 3 verses 14 to 19, when I think of all this, I fell to my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious, unlimited resources. Hindi naman madamot ang Diyos eh. Di ba? Unlimited nga eh. Sino dito yung nakakain na sa unli? Sino sumusuko? Yung nagpapa-unli o yung kumakain sa unli? Ikaw na lang ang susuko, unlimited nga eh. Di ba? Ganon si Lord. Sabi, ikaw na lang ang susuko, anak. Di ba? Sabi dito, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Grabe. Di ba? Kasama doon sa unlimited resources na yun, pati yung lakas. Then Christ will make home in your heart as you trust in Him. Yun yung beginning na pag nagtiwala ka sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos ay uugat na yun, magsisimula ng umugat sa iyo. Diba? Sabi dito, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Keep you strong. Lagi kanya pananatiliing malakas.
Wow, kaya ni-research ko yung Tagalog nitong verse 17. Ang ganda sabi dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. So, importante. Importante talaga. Okay? Manalig tayo sa Panginoon. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. And may you have the power to understand all God's people should. How wide, how long, how high, and how deep is His love. May you experience. Ayun yung maganda doon, church. Ito yung sinasabi ko, hindi lang natin alam yan. Pag natutunan mo yan, pag nalaman mo yan, ipararanas ng Lord sa iyo yan. Sabi ng Book of Matthew, di ba, be it done unto you according to what you believe. So, ma-experience mo ngayon yung pag-ibig ng Diyos na yan. Di ba, yung mga promises. Though it's too great to understand fully, then you will be made complete. Yung completeness dito, yung fullness ito eh. Ito yung fullness. You will lack nothing. Though, sabi nga natin, from time to time, minsan nangangailangan naman tayo, pero nandyan lagi ang Lord talaga, ready. Ready talaga siya to supply all our needs. The fullness of life and power that comes from God. Amen? So mapapansin mo din dito sa last part na to, in verse 19, makikita mo dito, 18 to 19, na yung pag-ibig pala ng Diyos ay hindi lamang one-dimensional. Pero yung pag-ibig ng Diyos, ang lawak. Diba? Merong depth, may length, may breadth. And sabi dito, ano yun? How high, how wide, how deep. Grabe, multidimensional. Ibig sabihin lang ng mga kapatid, ang lawak nun, hagip ka nun. Gets nyo? Hagip ka nun, hindi lang isang gano'n, hindi lang isang dimension. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung reality ng pag-ibig ng Diyos. So, and then you will experience God's love. Hindi lamang siya mere knowledge. Kaya tanong ko sa inyo kanina, pagpunta nyo ba dito sa church, isa ba sa dahilan dahil naniniwala ka na mahal ka ng Diyos? Amen? So, church, therefore, isa ito sa mga conclusion. This is a very strong statement, but listen to this. Listen church, listen. Malapit na tayo matapos. Hold on. Listen. Are you struggling? Are you lacking in any area of your life today? May kulang ba? Struggle ka ba? If so, you need to understand God's love for you. Because you know what? Because experiencing God's love equals fullness. Completeness. Yun yung ultimate. Church. Kaya kung yung pala yung dahilan, pag merong area sa life mo that you struggle, dapat makover yun nung understanding mo na mahal ka ng Diyos, kaya malalampasan mo yun. Amen? Pagka mayroong mga area sa life mo that's lacking, yun yung root mo, yun yung pundasyon mo. Dapat alam mo, merong Diyos na hindi ka pababayaan. Amen? It's very important. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, yung pag-ibig na yan, hindi lang yan dito sa ibabaw ng lupa. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 13? 3 things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Yun talaga yung greatest eh. Nandyan. Di ba? Nandyan yung faith, nandyan yung hope, pero yung love talaga, yun talaga yung magre-remain, siya yung greatest talaga forever. So church, dapat wag natin kakalimutan the word pundasyon. Lagi mo tatandaan yan. Kailangan ng pundasyon ko, ang foundation ko, kailangan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya alam mo, in other translation, interchangeable naman yan eh. That's what you call the grace of God. The word love is grace. So dapat matindihan mo na ito yung root ko. Ito yung pundasyon ko. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos. Kasi yan din yung ginagawang paraan ni Satan para i-block niya yung understanding mo ng pag-ibig ng itong si Satan, napaka-clever nito.
At ang deadliest na strategy niya talaga yung i-deceive ka. I-deceive ka na hindi ka mahal ng Diyos. Diba? Tapos, i-deceive ka pa na nako, ang pag-ibig ng Diyos ay nakatied yan, nakadepende yan doon sa performance mo. Hindi po. Hindi po totoo yun. Kaya nga sabi natin, unconditional nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Agape love nga yun eh. Amen? So, akala natin, hindi, ang mahal lang ng Diyos, sila lang, ako hindi. Hindi po yun. Anak ka, kaya mahal ka. Diba? Tingnan natin, bigyan natin ng konting illustration. In the natural world, you get what you deserve. Tama. Ibig sabihin, yung amo mo sa trabaho, sino dito yung nagtatrabaho? Ayun, no? Most of us, no? Yung amo mo sa trabaho, tinanggap ka niyan, hinar ka niyan, hindi dahil sa love ka niya. Diba? Nung pumasok ka doon, dala-dala mo yung resume mo, sabi niya, uy, tanggap ka na. Bakit po? Kasi love kita. Labo, no? In the natural world, you get what you deserve. Amen? If you perform, then, okay. Ganun sa tao di ba? Pag mahal mo ako, mahal kita. Pag hindi, hindi rin kita mahal. If you perform badly, you are fired. Di ba? Ganun sa mundo, di ba? Natural world, di ba? If you perform, you'll stay. Pero pag hindi ka nag-perform, you're fired. And siyempre, ganun din true in most of relationships, di ba? Sa mga nakakausap ko mga married couples, di ba? Ang dahilan nila kasi sabi nila is because he don't deserve my love. Di ba? Hindi niya kasi deserve yung pag-ibig ko, kaya ayoko na sa kanya. Praise the Lord. Hindi ganun ang Panginoon natin. Amen? Mahal ka niya, maging sino ka man. Hindi ka minahal ng Diyos because of some good qualities you possess. Diba? Sabi ng Lord, love kita kasi cute ka. Love kita kasi magaling ka. Love kita, no? It's not because of good qualities you possess. Mahal ka ng Diyos dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Not because you are lovely. Amen? Naunawaan niyo po ba? Say amen po ako, naunawaan niyo. Amen? Ngunit, eto naman, before we end. Alam niyo ba na yung pag-ibig ng Diyos pag tinanggap mo sa buhay mo? Naunawaan mo. Sabi mo, Pastor, ngayon naintindihan ko na yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Yan na yung pundasyon ko. Okay? At magrurot na ako, yung ugat ko, nanggagaling na sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba, ang simula niyan, ma-experience mo na yung fullness ni Lord. Pero alam mo rin ba na isa sa ipoproduce niyang love na yan sa life mo is yung holy life? Open your Bible. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Dahil nandyan na yung pag-ibig na yan sa heart mo, iti-train ka na yan. Okay. Ang sabi ng Titus 2, 11 and 12, for the grace of God. Again, the word grace is interchangeable to love. Okay. So, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang biyaya, ang pag-ibig ay biyaya ng Diyos. Okay? Ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihahayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo, church, tinitrain tayo dahil yung pag-ibig na yung tinanggap natin. Tinitrain tayo, nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan. At makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at maka-Diyos. Church, the beginning, ibig sabihin, yung palang pag-ibig ng Diyos will be evident. I'm not talking about perfection dito, church. Nobody's perfect. Okay? Lahat tayo talaga may mga
nagkakasablayan tayo. Di ba? Nagkakasala tayo. Okay? Pero yung pag-ibig na yan, na tinanggap mo, yan ang magte-train sa'yo. Amen? Iti-train ka niyan para talikuran ang kasamaan, makamundong pagnanasa, maayos at matuwid at makadiyos na pamumuhay. Kaya hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba nagtataka? May nagbabago? Meron nga ba? I'm not here to judge anybody, pero ask yourself, may nagbago nga ba? Tanungin mo ang sarili mo, may nagbago nga ba? Kasi ang sabi ng Bible, yung love pala na yon, yung grace na yon, magpuproduce yun ng holy life. Amen. Amen. May nagbago nga ba? O nagbago lang ng brand? Para tuloy gusto ko na mag-closing prayer eh. Church, totoo po yun. Sa totoo lang, evident yun. Evident yun. Makikita mo talaga. Ikaw mismo magtataka na talagang parang inaayawan mo na yung dati mong mga gusto na hindi naman nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, di ba? Yung mga dating mga tropa mo, hindi ka na tumatambay sa kanila kasi hindi mo na gusto yung kwentuhan nila. Ang gusto mong kwentuhan lagi, Bible. Uy, grabe, no? Di ba? Di ba? Pagka tumatambay ka sa kanila, dati, 3 araw, wala naman kayong pinag-uusapan. Tambay lang. Pero ngayon, 30 minutes pa lang gusto mo nang umuwi kasi hindi mo gusto yung usapan nila. Pero ang nagtinitext mo na yung cell leader mo, fellowship tayo. Coffee, kasi gusto ko pag-usapan si Lord. Di ba? Iba eh, nag-iiba. Okay? Kasi nga, yun yung love na tinanggap mo. Pag naunawaan mo pala yung love, yun yung magte-train sa'yo to produce a holy life. Di ba? And then, you'll start to experience naman yung blessing ng Panginoon. Ngunit, you need to delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. You need to make that love of God for you, your foundation, church. Kaya sa ating pong closing today, if you're struggling today in your life, you need to always remember and look at the cross. Pag struggle ka, balikan mo yung cross. Maalala mo yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap mo. And then, because of that love that you receive, itutulak niyan yung faith mo. Because love works through faith. Amen. Sa pagtatapos po natin, you remember this passage in Book of Revelation? Di ba? Sabi doon sa binasa natin, manatili sana sa puso ninyo ang pag-ibig ni Kristo. You remember this passage in the Book of Revelation? Anong sabi ng Book of Revelation? You have forsaken your first love. Therefore, go back to your first love. Kasi si Jesus talaga yung first love natin. Amen? Si Jesus talaga. Hindi lamang mere knowledge. Hindi lamang mere knowledge. Dapat by heart na unawaan natin. And then, ang pinakamadaling gawin ng Panginoon, pagpalain ka. So if you're lacking in any area of your life today, kailangan mo ng understanding about this great revelation of God's love. Kasi pag naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos, ma-experience mo yung pag-ibig, and then equals fullness. Fullness. Well, hindi madali, I know, but doable. Doable siya. So kung balikan ko yung unang tanong ko sa inyo kanina, meron ba sa inyo ditong in love? Well, ako in love ako kay Jesus. Amen. In love ako kay Lord. Alam ng misis ko na number 2 lang siya.
Ang number one, si Jesus. Amen. Nung binigay sa akin ng Lord itong revelation na to, sabi niya, anak, the reason why many people are lacking dahil hindi nila naintindihan yung tunay na pag-ibig ko sa kanila. When Jesus Christ was hanging on the cross, sumigaw siya. Alam mo kung ano yung sinigaw niya? Sabi niya, it is finished. Binayaran niya na lahat sa cross. And it is not His pleasure na makita niya tayong struggling. Yes, I know there's struggles. Alam ko may problema. Alam ko may mga pagsubok. Alam ko may karamdaman. Alam ko may family problem. Alam ko may financial problem. Pero alam ko din, merong Diyos